Miss Catherine, ito ang magiging tent natin. Dito ang bed mo at dito ang cabinet mo. Sabi ni Misty. Okay, sagot ko. Halika na Miss Catherine, ipapakilala kita kay Dr. Handsome. Dr. Cruz pala. Wika pa ni Misty. Sumunod naman ako kay Misty. Excuse me, Doc? Tawag niya sa isang naka-long sleeve na puti na lalaki. Oh, Misty, what can I do for you? Tanong nito. May hitsura ang lalaki. Mestizo at matangkad. Maganda ang mata at mapupula ang labi. Pero mas gwapo pa rin si Jacob. Doc, siya po si Miss Catherine. Yung sinasabi po ni Mrs. Castro na volunteer assistant niyo. Miss Catherine, siya po si Dr. Cruz. Pakilala sa isa't isa ni Misty. Hi Catherine, I'm Dr. Darwin Cruz. Pagpapakilala nito sabay lahad ng kamay. I'm Catherine Rodriguez. Nice meeting you, Dr. Cruz. Sabi ko sabay tanggap sa kamay niya. Just call me Darwin. Aniya, sa kanya hinalikan ang kamay ko. Halos mamilipit naman sa kilig si Misty. Hinila ko ang kamay ko. Saka ako tipid na ngumiti. Sorry. Aniya, ngumiti ako. It's okay. Anong meron dito ngayon? Tanong ko. Wala naman. Inihahanda lang ang mga tent at mga gamit na gagamitin para bukas. Pediatrician ka ba? Tanong ko. Nope. Internist ako. Ah, ganun? Hindi kasi nabanggit ni Mrs. Castro. Doc, hiramin ko muna si Miss Catherine sandali. Singit ni Misty. Okay, sige. But it's better na magpahinga na muna kayo para bukas. Sabi niya. Okay, Doc. Sagot naman ni Misty. Excuse us. Sabi ko. Ngumiti lang si Darwin. Inilibot lang ako ni Misty sa lugar. Nang matapos ay pumasok na kami sa tent kung saan kami matutulog. 6 kaming nandoon. Lahat sila ay nahihiyang makipag-usap sa akin. Nakaupo ako sa foldable bed na siyang tutulugan ko. Ma'am, makamatigas po yung higaan niyo. Isapin niyo na lang po itong blanket ko. Anang isa. No, it's okay. Please don't call me ma'am. Just call me Miss Catherine. Okay ba yun? Tanong ko. Alanganin silang ngumiti sa akin. Misty giggled. Napatingin silang lahat kay Misty. Ano ba kayo? Mayaman nga yang si Miss Catherine. Pero sanay na yan sa ganitong sitwasyon. Sumama na rin siya sa isang medical mission sa Syria at sa kung saan-saan. First time nga lang dito sa Pilipinas. Paliwanag ni Misty. Huwag kayong mahiya sa akin. Treat me as your friend, okay? Sabi ko. Tumango sila. O siya, matulog na tayong lahat at maaga pa tayo bukas. Sabi ni Misty. Kinabukasan ay maaga kaming nag-umpisa. Napakaraming tao ang nakapila. Seryoso din magtrabaho si Darwin. Pero laging may nakahandang ngiti sa mga pasyente niya. Ako naman ang nagsusulat ng pangalan para sa record ng pasyente. Tagakuha ng blood sample, pressure, height and weight, at tagabigay ng gamot. Hindi ko alintana ang init ng araw. Nakasuot lang ako ng white t-shirt na nakaprint ang ginaganap na medical mission, na pinaresan ko ng blue jeans at white rubber shoes. Nang mananghalian ay napilitan kaming ihinto ang check-up para kumain muna. Matyagang naghihintay ang mga katutubo na nakasilong naman sa mga tent. Nag-distribute din ng mga pagkain para sa kanila. Tumulong ako sa pagbibigay ng pagkain. Ganoon din si Darwin. May isang bata doon na hindi mapahinto ng ina sa kakaiyak. Nilapitan ko ito at inabutan ng isang Starbucks na pagkain. Bakit ka umiiyak? Tanong ko. Tumingin lang sa akin ang bata at nagpatuloy sa pag-iyak. Sa tansya ko ay kasing edad ito ni Ethan. Bahagya akong yumuko para kausapin siya. Nagugutom po kasi ma'am. Sabi ng ina nito. Nagugutom ka na? Gusto mo, subuan kita. Malambing kong tanong sa bata. Tumango ito. Hinila ko ang isang upuan papuntang harapan ng mag-ina. Binuksan ko ang Starbucks at inumpisahan kong pakainin ng bata. Masarap ba? Nakangiti kong tanong sa bata. Opo, sagot niya. Bigla ko tuloy na miss ang anak ko. Catherine, nandito ka lang pala. Sabi ni Darwin. Tumayo ako at nilapitan ako ni Darwin. Hawak ko pa rin ang Starbucks. Mag-lunch ka na. Sabay ka na sa amin nila Misty. Okay, pinapakain ko lang tong bata. Sabi ko. Ako na po ang magpapakain, ma'am. Sabi ng ina ng bata. Kinuha niya sa akin ang Starbucks. Ah, okay. May sakit ba siya? Tanong ko sa ina ng bata. May lagdat lang po ma'am at ubo. Magaling yung pidya na titingin sa kanya. Puro bata ang mga ipapacheck up dito. Ani Darwin. Pagaling ka ha? Sabi ko sa bata. Tumango lang ito.
Hinawakan naman ako sa palapulsuhan ni Darwin para igiya na papunta sa tent kung nasaan ang grupo. Nang isang pamilyar na tinig ang narinig kong tumawag sa pangalan ko. Catherine? Lumingon ako at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Jacob. Jacob? Nautal kong sabi. What are you doing here? Kunot noong tanong niya. She's my volunteer assistant, Jacob. Do you know each other? Sabi ni Darwin. Dumako ang mga mata ni Jacob sa kamay ni Darwin na nakahawak sa braso ko. Saka ulit tumingin sa akin. Sa isang tingin pa lang niya sa akin, alam ko ng warning sign niyon. Yes, we know each other. Sagot ni Jacob. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Catherine, na magkakilala pala kayo ni Jacob? At saan pala kayo nagkakilala? Tanong pa ni Darwin. He is my childhood best friend. Sagot ko. Lalong nagsalubong ang kilay ni Jacob sa sinabi ko. Wow! Bakit hindi mo sinabing may maganda ka palang best friend, Jacob? Pabirong tanong ni Darwin. Hindi na ako makatingin sa binata ng diretsyo. Naramdaman ko ang kamay ni Darwin sa balikat ko. Inakbayan niya ako. Alam mo ba tong best friend mo ay madalas sumama sa medical mission nung nasa New York siya? At sumama din ito sa Syria. Hindi alintana ang laban dun basta makatulong lang. Kwento ni Darwin. Napalingon ako kay Darwin. Did Mrs. Castro told you that? Tanong ko. Yes, kausap ko siya kanina via phone. You also studied nursing assistant in New York para lang magkaroon ka ng kaalaman. Sabi ni Darwin. May sinabi pa ba siyang iba maliban dun? Kinakabahan kong tanong. Wala naman. Tungkol lang sa mga medical missions na sinamahan mo. You have a girlfriend material best friend, Jacob. Nakita kong kumuyom ang kamao ni Jacob. His eyes was full of anger. Nagugutom na ako. Kain na tayo. Pag-iba ko sa usapan. Darwin, go. She will come with me. Sabi ni Jacob. Marami kasing pasyenteng naghihintay, Jacob. Sige, punta muna kami doon sa tent namin. Sabi ko kay Jacob. Let's go, Catherine. See you later, Jacob. Sabi naman ni Darwin. Hinina na ako ni Darwin at may tumawag naman kay Jacob, kaya hindi na niya kami napigilan. Habang kumakain kami ni Darwin, tumunog ang message alert tone ng cellphone ko. May message galing kay Jacob. Nagtatanong kung bakit hindi ako nagpaalam sa pag-attend ko sa mission. Sinabi ko na lamang na baka hindi niya ako payagan kung magpapaalam ako sa kanya. At sabi niya ipapayagan daw niya ako kung sinabi ko lang daw. Or baka naman daw dahil kay Darwin, kaya hindi ako nagpaalam sa kanya. Kaysa magtalo pa kami, hindi ko na lang nireplyan si Jacob. Tinapos ko na lang ang pagkain ko. Maya-maya pa'y tumatawag na si Jacob. I canceled his call. Tumayo na ako at nagsimula na ulit mag-assist kay Darwin. Ngayon ko lang napansin na katabi namin ang tent nila Jacob. Nakita ko siya na may ina-eksimang bata. Nakangiti siya at masayang nakikipag-usap sa bata. Dito ako humahanga sa kanya. Hindi niya dinadala ang personal na problema sa trabaho. Tumingin siya banda sa akin. Nag-iwas ako ng tingin. Banda ang 5:00 ng hapon natapos ang medical mission. Hindi muna kami pinauwi ng maaga ng kapitan ng barangay dahil may maliit daw na programa siyang inihanda para sa amin. Misty, samahan mo ako sa restroom. Gusto kong mag-shower. Sabi ko kay Misty. Okay, ma'am. Sagot niya. Gumaan ang pakiramdam ko nang makapag-shower na ako. Paglabas ko ay tinignan ako ni Misty mula ulo hanggang paa. O bakit? Tanong ko. Ang ganda mo talaga, ma'am, kahit simpleng pantalon at puting blouse lang ang suot mo. Wika nito. Salamat kahit na binubola mo lang ako. Halika na nga. Sabi ko. Inumpisahan na ng mga katutubo ang maliit na palatuntunang hinanda nila para sa amin. Sumayaw sila ng kanilang katutubong sayaw. Tawanan ng lahat ng hinila ng isa si Darwin at pinagagaya sa kanya ng sayaw. Kaya mo yan, Doc! Kantsaw nila. Ganito ba? Tanong niya. Tawanan silang lahat. Pati ako ay nakikitawa na rin. Si Miss Catherine, magaling sumayaw. Kunin mo siyang partner, Doc! Biglang sigaw ni Misty. Misty, ano ka ba? Sit ako sa kanya. Lumapit naman si Darwin sa akin at hinila ako papuntang harapan. Darwin, no! Tanggi ko kay Darwin. Sige na, pagbigyan mo na sila. Sabi niya sa akin. Wala na akong nagawa, kundi gayahin ang sayaw na tinuturo nila. Nakuha ko naman kaagad yun. Nahagip ng mata ko si Jacob. Madilim ang mukha nitong nakatingin sa akin. Palakpakan ang narinig ko. Ang galing mo talaga, Miss Catherine. Sabi ni Misty nang makabalik na ako sa upuan. Ata, ang pinakamaraming puntos ay may premyo.
Tinawag niya ang laro na Bring Me. Paunahang magbigay ng kung anuman ang hihingin niyang bagay o kung anuman. Okay, bring me puting panyo, sabi ni Darwin. Unahan naman ang mga bata sa pagtakbo at pagkuha ng puting panyo para maibigay kay Darwin. Yehey! Nauna si Kuya! Sabi ni Darwin. Tawanan ng mga bata. Oh, last na to. Kung sinong grupo ang unang makapagbibigay sa akin ng hihingin ko, ay siya ang panalo. Saad pa ni Darwin. Nakinig ng mabuti ang mga bata. Bring me babaeng pwedeng mapangasawa, sigaw ni Darwin. Takbuhan ng mga bata. Tawa kami ng tawa ng ang ilang mga bata ay nagdala ng babaeng Aita. Pero ayaw ng mga ito. Hindi ko napansing may mga batang lumapit sa akin at bigla akong hinila. Hey, wait kids! Sabi ko. Pero nahila na nila ako papunta kay Darwin at itinulak nila ako sa kanya. Napasubsob ako ng bahagya sa katawan ng binata. Marahan naman niya akong hinawakan sa baywang. Uy! Narinig ko ang sigaw ng mga bata. Mabilis naman akong lumayo kay Darwin. Ang galing nyo! Pwedeng-pwede tong mapangasawa. Ang grupo nyo ang panalo. Nakangiti pa na sabi ni Darwin sa mga bata. Inabot niya ang nakabalot na premyo sa mga bata. Kantsawan naman ang mga kasamahan namin sa misyon. Iniwan ko naman doon si Darwin at bumalik na sa upuan ko. Nang matapos ang maliit na programa, ay nakahanda na rin ang grupo namin. Nagulat ako nang lapitan ako ni Jacob at kinuha ang mga bagahe ko. You will go with me. Mariin niyang sabi. Nakatingin ang lahat ng team ko sa amin. Isinakay niya ang lahat ng gamit ko sa kotse niya. Jacob, what's the problem? Tanong ni Darwin. She's going home with me. Mariin niyang sabi kay Darwin. Pero mukhang ayaw naman niyang sumama sa'yo. Sa akin na lang siya sasabay. Seryoso na wika ni Darwin. Nagtagis naman ang bagang ni Jacob, kaya pumagitna na ako sa kanilang dalawa. Darwin, sasabay ako kay Jacob. Sabi ko. Sure ka? Tumangwa ko. Sige. Sagot naman ni Darwin. Saka muling sinulyapan si Jacob bago umalis. Let's go. Sabi ko kay Jacob. Saka na ako naunang sumakay sa sasakyan niya. Nang makasakay siya ay pinaandar niya ang sasakyan saka pinatakbo ng mabilis. He's angry at paniguradong anumang oras ay magwawala na siya. Tahimik kami buong biyahe. Hindi niya ako kinikibo. Nakatulog ako at nagising na lang ako nang marinig kong bumagsak ang pinto ng kotse. Mabagal kong tinanggal ang seatbelt ko at lumabas ng kotse. Binababa ng mga katulong ang mga bagahe ko. Bigla naman akong hinawakan ni Jacob sa braso ko at hinila ako papasok ng bahay. Hindi ako kumibo. Sumunod lang ako sa kanya. Akala ko'y doon sa tinutuluyan kong kwarto kami pupunta. Pero laking gulat ko nang binuksan niya ang kwarto niya at pumasok kami doon. Pagsara ng pinto, hinila niya ako at pinaupo sa kama. Bakit hindi ka nagre-reply sa mga text ko ha? And why are you rejecting all my calls? Ayaw mong magpa-istorbo? Singhal niya sa akin. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakatingin sa kanya. Bakit hinahayaan mong hawak-hawakan ka ng doktor na yon? Bakit sinabi mong best friend mo lang ako? Do you like him? Do you like him, ha? Patuloy ni Jacob. Nanatili pa rin nakatikom ang bibig ko. Mas marami pa siyang alam tungkol sa mga ginawa mo nung nasa New York ka kaysa sa akin. Dagdag pa nito. Nakatingin lang ako sa binata. Hinahayaan ko lang siyang magsalita. May paakbay-akbay pang nalalaman at gustong-gusto mo din na hinahawakan ka sa bewang. Tell me, do you like him, Catherine? Imbes na sagutin si Jacob, ay inilibot ko lang ang mga mata ko sa buong kwarto niya. Cream ang kulay ng pintura, gaya ng tinutuluyan kong kwarto. Ngayon lang ako nakapasok dito. Bakit hindi ka sumasagot, ha? Sigaw niya. Tumingin ako sa kanya. How can I answer all your questions if you're not giving me chance to talk? Daldal ka ng daldal eh. Sabi ko. Just answer me. Sigaw niya ulit. Tumayo ako at lumapit sa kanya. I crossed my arms in the top of my chest. Are you jealous, Jacob? Of course not. Mabilis niyang sagot. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Oh, bakit hindi ka makatingin sa akin? Pangaasar ko. I'm not jealous. Sabi niya. Hindi naman pala eh. Ano problema mo kung hawakan ako ni Darwin? Ano din ang problema mo kung sakaling magkagusto ako kay Darwin? Tanong ko. Mabilis siyang kumilos at sa isang iglap lang ay naisandal niya na ako sa pader at nakatukod ang mga kamay niya sa magkabilang gilid ko.
Galit siya pero iningatan niya ngayon na huwag akong masaktan. What did you say? Galit niyang tanong sa akin. Ano bang masama kung ligawan ako ni Darwin? He's nice naman. He's also caring. Hindi masama kung magkagusto ka sa kanya. Sabi ko. Kukunin lang niya ang tiwala mo. After that, he will just bring you to bed. And if it's done to you, alam kong lolokohin ka lang niya at iiwan. He will never marry you. Nanggigigil niyang sabi sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay. Just like what you're doing to me, right? Sabi ko. Napaawang ang labi ni Jacob. Nakipaglaban ako ng titigan sa kanya. Be careful on your actions, Jacob, because nothing is permanent in this world. Don't be sure on the things you have today, because you don't know you will not have them tomorrow. Makahulugan kong sabi sa kanya. Nagtagis ang bagang niya. Inilapit niya ang mukha niya sa akin at lalong pinasingkit ang mata. How can you be so sure that I lost whatever I have today, huh? I'm 100% sure, Jacob. Maybe today I'm with you, but you don't know. Tomorrow, I'm someone else's wife. Sabi ko. Naningkit ang mga mata niya. Bakit ganyan ka magsalita, ha? You like that guy? Baka nakakalimutan mo na malaki ang kasalanan mo sa akin. Hindi ako papayag na makuha ka ng lalaking yun. Akin ka lang, Catherine. Akin ka lang. Tumingin ako sa kanya. Umiling-iling ako at pinigilan ng mapaluha. Nang biglang may pumasok sa isip ko. Paano kung anak lang ang habol niya sa akin? Balak ba niya akong buntisin at kunin ang anak ko pagkatapos? Bago ko pa mapigilan ang bibig ko, nasabi ko na to. Balak mong mabuntis ako at pagkatapos, kukunin niyo ni Nika ang bata. Ganoon ba ang balak mo? Sabi ko. Kumunot ang noo ni Jacob. Hindi ako papayag. And I'm sorry to tell you. I'm on pills, Jacob. I will not get pregnant. Sabi ko. Umawang ang bibig niya. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Pakiramdam ko'y talong-talo ako. Hey, why are you crying? Sabi niya. Pinunasan niya ang mga luha ko. Ikaw tong nangaaway tapos ikaw ang unang iiyak. Aniya. Anong ako? Ikaw nga ang sigaw ng sigaw, Jenny. Ayaw mo makipagrelasyon ako kay Darwin. Tapos ikaw gagawin mo lang akong babae mo. Sabi ko. Wala akong sinasabing ganon. Ikaw lang nag-iisip ng kung ano-ano. Biglang may kumatok sa pinto. What? Sigaw ni Jacob sa kung sino man ang kumakatok. Doc, may naghahanap po kay Miss Catherine sa baba. Wala po si Miss Catherine sa kwarto niya. Sabi ni Gloria sa labas ng pinto. She's here. Sinong naghahanap sa kanya? Zoran Smith daw po. Sagot ni Gloria. Tinignan ako ni Jacob. You gave my address to him? Tanong niya sa akin. Yes. Itinulak ko si Jacob kaya nakawala ako sa kanya. Inayos ko ang sarili ko, saka ako lumabas ng pinto. Bumaba ako at nakita ko na nasa sala si Zoran. Hi! Bati ko sa kanya. Nakipagbeso siya sa akin. It's already 11 o'clock in the evening. May emergency ba? Tanong ko sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ko. Catherine, I know you're tired from medical mission, but I need your help. Aniya na parang ang laki ng problema. Nakita kong tumingin si Zoran sa likuran ko. Nandoon si Jacob at palapit sa amin. Paglapit ni Jacob, marahan niyang hinila ang mga kamay ko na hawak ni Zoran. Anong tulong ang kailangan mo sa kanya? Tanong niya kay Zoran. Jacob, please, hayaan mo kaming mag-usap. Pakiusap ko kay Jacob. Tumingin siya sa akin at pagkatapos ay kay Zoran. Okay, but I'll sit here with you. Sabi niya saka umupo sa sofa. Inirapan ko na lang siya saka ko muling binalingan si Zoran. Sit down and tell me, how can I help you? Sabi ko. 1 linggo mula ngayon ay ilo-launch na ang mga bagong design ng Estilatos, kabilang na ang Catherine Collection. Pero sa kasamaang palad ay hindi ko maaasikaso. Sabi niya. Daghang napatingin ako sa kanya. But why? Isabel is in the hospital. She lost our baby. Malungkot niyang sabi. Oh my God! Gulat kong saad. Napatingin naman ako kay Jacob na nakatitig din sa akin ng sandaling iyon. Maging maayos pa kaya sina Jacob at Catherine? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.